Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magtatago po ako sa pangalang Fausto. Nakatira dito sa Manila. Isa akong barbero, Tito Makoy, at isa sa mga taga-subaybay mo dito sa iyong channel. Ang aking kwento ay napakasimple lang, ngunit naisip kong ibahagi baka sakaling mapili mo at bilang pakikiisa ko na rin dito sa ating samahan, kaya naisip kong ibahagi ang aking simpleng kwento lang. Isang araw may nagpagupit sa barbershop namin, isang lalaking maskulado siya, disente, magandang lalaki, ngunit metikuloso ng kaunti. Baguhan siya dito sa aming barbershop. Alam mo, Tito Makoy, kaming mga barbero, kahit nasanay na kami sa aming gawain, ngunit may mga pagkakataon pa rin ninenervyos kami kung metikuloso ang isang customer. Alam mo po, seryoso kami sa aming trabaho. Gusto naming pagkatapos naming gupitan ang sinuman, nakangiti ito, masaya sa resulta ng aming ginawa. Kaya sa mga customer na metikuloso, hindi talaga maiiwasang makaramdam kami ng nervyos, kagaya nitong bagong customer na ito dito sa barbershop. Ngunit Tito Makoy, natawa ako kasi nakuha ko ang gusto niyang estilo ng gupit. Nakangiti ito. Noong tapos na ako sa paggugupit ko sa kanya, minasa-masahe ko siya sa ulo, sa balikat at sa braso. Nakakatulog na ang customer. Nagustuhan niya ang aking pagmamasahe, hiningi niya ang aking cellphone number at nagtanong ito kung nag-home service raw ako sa pagmamasahe. Tatawag raw siya sa akin at puntahan ko siya sa kanyang bahay. Kaya binigay ko sa kanya, Tito Makoy, ang aking cellphone number. Sinabi ko rin na available lang ako pag linggo ng hapon at mula Lunes hanggang Sabado, available ako pagkatapos na magsarado ng barbershop. Dumating nga ang araw ng linggo, tumawag siya sa akin para magpa-home service. Ibinigay niya sa akin ang location ng kanyang tirahan. Malapit pala ito, Tito Makoy, sa Bayview Towers sa may Rojas Boulevard. Pagdating ko roon, sa kondo pala nakatira ang aking customer na ito. Sosyal ang kondo, Tito Makoy. Tama nga ang hinala ko na noong pumunta siya sa barbershop namin, may kaya itong aking customer. Pagdating ko sa kanyang kondo, nakahanda na ito. Naghihintay lang talaga ng aking pagdating. Sa kanyang suot na sando at short, lumutang ang kagandahan ng kanyang katawan. Lutang na lutang ang pagiging magandang lalaki niya. Aaminin ko, Tito Makoy, nang makita ko siya sa ganoong kasuotan, napalunok talaga ako ng lihim. Alam mo na, Tito Makoy, ako kasi pwede ako kay Maria at pwede rin kay Mario. Ngunit kalma lang kasi nakakahiya, ayokong mahalata niya. Nakakatuwa kasi habang nagmamasahe ako, kitang-kita kong nagugustuhan niya base na rin sa kanyang mga sinasabi. Sa pagpapatuloy ng aking pagmamasahe, paunti-unti, Tito Makoy, lumalabas at nakikita ko sa kanya na kagaya ko pala siya. Pwede kay Maria at pwede kay Mario. Kasi meron na siyang mga tanong sa akin na mga personal. Maging ang aking personal na buhay, Tito Makoy, kanya nang naitatanong hanggang sa dumating kami sa sexual preference. Ako naman, Tito Makoy, hindi ako hipokrito. Kaya sinabi ko talaga sa kanya ang totoo. At yun nga, Tito Makoy, dahil pareho pala kami pwede kay Maria at Mario, nagkaroon kami ng happy ending sa aking pagmamasahe. Happy talaga kasi sa tingin ko at pakiramdam ko, pareho namin kursunada ang bawat isa, kaya happy ang ending ng aking pagmamasahe sa customer na ito. Siya pala si Sulom. At mula noong araw na iyon, napadalas na ang pagpapa-home service sa akin ni Sulom at sa bawat home service na aking ginagawa sa kanyang condo unit, palaging may nangyayari sa amin. Alam mo na po, sa una pa nga lang, nagkaroon na kami ng pribadong bagay na nangyari, kaya hindi nakapagtataka sa mga sumunod na pagpunta ko sa kanyang kondo. Palagi-laging ganoon ang kinahantungan
ng aking pagmamasahe. Halos linggo-linggo kung papuntahin niya ako sa kanyang condo unit. At sa palagi ang ginagawa namin, Tito Makoy, hindi ko maitatangging nahulog na akong ganap at umibig na rin kay Sulom. Dahil nga dyan, minsan hindi ko na tinatanggap ang kanyang bayad na ibinibigay sa akin. Itinuturing ko na lang itong bahagi ng aming pagsasaya at bilang regalo ko sa kanya. Sa palagay ko rin, masaya siya sa aming lihim na ugnayan. At sa araw na hindi ako nakakapunta sa kanyang condo unit, nagte-text akong palagi sa kanya, nangungumusta. Sa unang bugso ng aming ugnayan, halos gabi-gabi, lagi kaming nagkukumustahan sa text. Ngunit Tito Makoy, dumaan ang ilang buwan, meron na akong napupuna kay Sulom. May mga text message ako na hindi siya nakaka-reply, at sa mga message ko naman na nagre-reply siya, matagal bago talaga siya mag-reply. Inaabot ng maghapon o kaya inaabot ng 1 o 2 araw ang lumilipas bago siya sumagot sa text ko. At kinalaunan din, Tito Makoy, inabot na ng ilang linggong hindi kami nagkikita ni Sulom. Hindi na rin siya nagagawi sa aming barbershop. Hindi naman ako pumupunta sa kanyang condo unit kung hindi niya ako pinapapunta. Kasi Tito Makoy, nakakahiya naman. Kung gagawin ko, Tito Makoy, ang pumunta sa kanyang condo unit kahit na hindi niya ako pinapapunta, sa tingin ko, Tito Makoy, lumalampas na ako sa guhit na namamagitan sa aming dalawa. At dumating nga, Tito Makoy, ilang buwan nang nagpadala ko ng text message sa kanya, hindi niya pa nire-replyan. Nang mapansin ko yun, Tito Makoy, na hindi na niya nire-replyan ang mga message ko, nakaramdam na rin ako ng hiya. Tinigil ko na ang pagpapadala ng text sa kanya. Araw ng linggo, naisipan kong maglakad-lakad, magliwaliw kahit na mag-isa. Nagawi ako sa may Manila Bay at noong mauhaw at makaramdam ako ng gutom, pumunta ako sa isang food court. Habang naghahanap ako ng magandang pwestong mauupuan, Tito Makoy, nadaanan ko si Sulom, kumakain siya. May kasamang isang lalaking magandang lalaki rin. Magkapareho sila, mukhang may kaya. At pagtapat ko sa kanilang lamesa, ngumiti ako sa kanya at kumaway. Nakita rin ako ni Sulom, kumaway din siya sa akin at ngumiti. Hindi ako umupo na malapit o kaya katabi ng kanilang lamesa kasi ayoko namang maging istorbo noong oras na iyon. Habang palihim na pinagmamasdan ko ang dalawa, tila Tito Makoy, inaamoy ko na merong ugnayan ang dalawang ito. Alam niyo po kasi kaming mga merong dugong birdie, naamoy namin, Tito Makoy, ang aming mga kauri. Kaya sa palagay ko, Tito Makoy, merong ugnayan ang dalawa. Na siya ring dahilan kung bakit hindi nagre-reply at hindi sumasagot sa mga text ko itong si Sulom. Alam mo, Tito Makoy, noong oras na iyon, aaminin kong meron akong naramdamang pagsiselos. Ngunit binaliwala ko lang ito kasi nga wala naman dahilan para ikasama ng loob ko at ganap talaga akong magselos. Ito'y dahil sa wala naman kaming malinaw na relasyon kung ano kaming dalawa. Yung mga pribadong bagay na naganap sa amin noon, iniisip ko marahil dala lang iyon ng aking pagmamasahe sa kanya. Kaya kahit na merong selos akong nararamdaman, ngunit pilit ko itong isinasantabi na lang. Naunang umalis ang dalawa, dumaan ito sa harap ng lamisang nauupuan ko. Ngunit dinaanan lang ako ng dalawa, hindi na ako pinansin ni Sulom sa kanilang pag-alis. Gayong alam na alam niya na doon ako nakaupo, alam na alam niyang dinaanan nila ako. Ngayon, Tito Makoy, sa aking nakita, nabuo na sa aking isip na marahil hanggang doon lang ang relasyon namin ni Sulom. Siyempre, kung makikipagrelasyon ito, pipili siya ng kagaya niya, kauri niya at kalibel niya, yung may kaya. Hindi sa isang katulad ko lang na isang barbero. Ang kasama niya kasi, Tito Makoy, gaya ng sinabi ko, mukhang may kaya rin at magandang lalaki rin talaga ito. Kung titingnan mo ako at yung lalaking iyon, wala ako kahit na sa kalingkingan man lang. Bagamat, Tito Makoy, tanggap ko ito, subalit ewan ko po ba, hindi ko rin maiwasang masaktan noong oras na iyon. Malungkot ako
apektado pa rin ang husto kahit na pilit ko itong sinasabing wala lang sa pakiramdam ko. Ngunit baliw ako Tito Makoy kasi ewan ko po ba kung bakit ganoon ang pakiramdam ko. Tuloy noong hapon ay yun ang pakiramdam ko, iyon ang lowest moment ng buhay ko. Pag uwi ko sa aking bahay dahil nga sa aking naranasan doon sa food court sa may Manila Bay, alam niyo po kung anong ginawa ko? Uminom talaga akong mag-isa kasi hindi kayang dalhin o kaya hindi kayang lunurin ng sunod-sunod na sigarilyo ang kalungkutang aking nararamdaman noong gabing iyon. Nagtatanong ako Tito Makoy sa aking sarili kung bakit ganito ako kaapektado sa aking nakita kanina. Ngunit Tito Makoy, alam niyo po, ito talaga ang mahirap sa umibig ka sa kaparehong kasarian. Kagaya ko, umibig ako sa kapareho lalaki. Pag masaktan ka, kagaya ng sitwasyon ko, hindi madali. Wala kang mapaglabasan ng bigat sa dibdib na iyong nararamdaman. Kailangan mo lang talagang sarilinin at itago ang iyong kalungkutan. Hindi kagaya kung pag-ibig sa babae, sa oras ng hiwalayan o kabiguan, pwede kang magkwento sa kaibigan. Mapababae man yan o kaya lalaking kaibigan. Ngunit kung pag-ibig sa kapareho lalaki, lalong-lalo na sa kagaya ko na nagtatago, mahirap talaga. Mahirap Tito Makoy pag nagtatago ka sa totoong pagkatao mo. Kaya noong gabing iyon Tito Makoy, kinailangan ko talagang uminom na mag-isa. Sa aking pagising Tito Makoy, kinabukasan, inisip ko na lang na kinakailangan kong mag-move on. Kasi nga sa sitwasyon, kitang-kita ko na at malinaw sa akin na hindi talaga kami pwede ni Sulom sa isa't isa. Pumasok ako sa aming barbershop, pilit na kinakalimutan ang aking nakita kahapon at yung sitwasyon namin ni Sulom. Yung naramdaman ko sa kanya nang makita kong meron siyang kasamang ibang lalaki. At maraming buwan ang lumipas mula nang magkita kami ni Sulom sa bayside ng Manila Bay. Wala na rin akong narinig sa kanya. Di na rin siya nagawing muli sa aming barbershop. Ngunit Tito Makoy, kung sinasabi nating maliit ang mundo, lalong-lalo na ang Metro Manila, maliit nga lang talaga. Kasi may mga pagkakataong nagko-cross ang landas namin ni Sulom, nagkakasalubong kami at nagkikita sa di inaasahang pagkakataon at lugar. Hanggang sa ngayon, kasama niya pa rin ang nakita ko noong kasama niya sa bayside ng Manila Bay. Sa tingin ko nga Tito Makoy, silang dalawa ang magkarelasyon at sa tingin ko rin, lihim ang kanilang ugnayan. Gaya ng inaasahan natin sa mga relasyon ng mga lalaking nagtatago. Sa aming pagsasalubong, nagbabatian rin kami. Kumakaway ako sa kanya, ngumingiti ako at ganoon din sa akin si Sulom. Ngunit ang batian naming dalawa ay batian na lang ng magkakilala, yung hindi gaanong malapit sa isa't isa. Ngunit Tito Makoy, aaminin kong sa bawat pagkocross ng landas naming dalawa, hanggang sa ngayon, meron pa rin kaunting kurot akong nararamdaman. Kasi nga, minahal ko rin si Sulom sa maiksing panahon na aming pinagsamahan. Sa panig ko talaga, pag-ibig ang sumibol sa aking pakiramdam. Ngunit sa panig ni Sulom, hindi ko alam kung ganoon din siya. Ganoon pa man Tito Makoy, tanggap kong ang estado ng pamumuhay namin sa bawat isa ay yun ang dahilan kung bakit hanggang doon lang ang naging ugnayan namin ni Sulom. At sa likod rin ng mga kirot na aking nararamdaman, tuwing naaalala ko ang aming samahan, hindi naman ako masyadong negatibo at wala naman talaga akong galit kay Sulom. Kasi nga kahit papaano Tito Makoy, kahit nasa maiksing panahon lang, nagkaroon rin kami ng mga matatamis na oras na aming pinagsaluhan noon. Tinatanaw ko ito na isang masayang bahagi ng buhay pag-ibig ko. Sa ngayon Tito Makoy, ilang taon na rin ang nakaraan sa aking pag-move on talaga. Nanligaw ako sa babae at ngayon mayroon akong syotang babae. Mahal ko ang aking syota ngayon. Plano na rin naming lumagay sa tahimik. Ang aking pakiramdam sa pagkakagusto sa kapwa lalaki, hindi ko rin ito isinasantabi. Kasi alam ko Tito Makoy,
darating ang panahon na muling mabubuksan ang aking damdamin sa kapareho lalaki. Alam ko Tito Makoy, iibig at iibig pa rin ako kasi nga na-attract talaga ako sa kapwa lalaki. Subalit kung sakasakali man, kinakailangan kong timbanghin kung sakaling dumating ang pangyayaring iyon at ang sitwasyon na yan pag meron na akong pamilya. Alam mo Tito Makoy, ang pakiramdam kasi ng pagkakagusto sa kaparehong kasarian, hindi yan nawawala at hindi mawawala. Sumang-ayon man sa akin o hindi ang ating mga kasamahan dito sa iyong channel, ngunit ang sinasabi kong hindi nawawala ang pag-ibig sa lalaki, ito'y base na lang sa aking pakiramdam. At sa ngayon nga pala Tito Makoy, merong baguhang barbero sa barbershop kung saan ako pumapasok. Magandang lalaki rin siya Tito Makoy. Kaso nga lang, hindi pwedeng purmahan kasi malalantad Tito Makoy ang aking katauhan. Alam mo na po, walang nakakaalam sa mga kasamahan ko sa barbershop na pwede ako kay Maria at pwede rin kay Mario. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po piliin nyo kahit na simpleng-simple lang. At sana pakinggan at magustuhan rin ng ating mga kasamahan dito sa iyong channel. Ang iyong masugid na taga-subaybay, Fausto. Maraming salamat Fausto sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, sangayon ako sa sinasabi mo na marahil nga yung naging ugnayan nyo ni Sulom, baka ikaw nga lang talaga ang nahulog sa pag-ibig. Ikaw yung apektadong-apektado ngayon. Sa tingin ko rin noong panahon na iyon na mayroon kayong ugnayan, baka iyon ang panahon na pinakamalungkot na bahagi ng buhay ni Sulom. Malay natin, kabibreak niya lang sa kanyang boyfriend at nagtagpo nga ang inyong landas. Ngunit noong nakatagpo na siya ng kanyang panibagong pag-ibig, hindi na siya nagre-reply at doon na nag-umpisa na naputol ang inyong ugnayan. At tama rin yan ang ginawa mo na mag-move on kasi kinakailangan nating mag-move on. Sa bawat yugto ng buhay natin na nagtatapos, kinakailangan nating mag-move on para sa panibagong yugto. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, gusto kong i-shoutout si Robert Mirapuente at si Rodney Kerobin. Si Robert Mirapuente, ang sabi niya doon sa kanyang comment sa upload na yung kwento natin na ang pulis na kapareho ng blood type ko, ang sabi niya, parang katabi ko raw siya habang binabanggit ko ang pangalan ni Rodney Kerobin. Sa inyong dalawa, Robert Mirapuente at Rodney Kerobin, sana nga kayo na ang sumunod na pagtagpuin ang forever. Nagpapa-shoutout din sa atin ang ating kasamahan si JP Chulipa. Tito Makoy, pakisama po ako sa Team B at sana makadalaw ka sa Baguio. Aba, magandang lugar ang Baguio. Sana nga isang araw muli akong makadalaw dyan. At shoutout sa iyo, isinama na kita sa Team B, JP Chulipa. Kaya sa mga isa-shoutout kung hinahanapan ng forever sa Team B, kasama ka na. At i-shoutout muli natin ang ating kasamahan sa may Alcobar, Saudi Arabia, si Teodoro Arasola. Si Teddy, isa ito sa mga naiinip sa pag-upload ko ng bagong kwento. Yun nga talaga, medyo natatagalan ako ngayon kasi busy. Ngunit gusto niyang batiin, gusto niyang i-shoutout ang kanyang mga kasamahan sa trabaho sa Alcobar, Saudi Arabia. Kaya sa mga katrabaho ni Teddy Arasola, mga kasamahan niya, siguro mga kasama niya ito sa tirahan din. Shoutout sa inyong lahat dyan sa Alcobar at Dammam, Saudi Arabia. Shoutout din sa ating kasamahan na si Sam Barreto. Gusto niyang magpa-shoutout at gusto niya ring humanap ng forever. Sam, maraming salamat. Isinama na kita sa Team A. Kaya sa bawat pagbasa ko ng mga hinahanapan ng forever sa Team A, kasama ka na dyan. Ang ating kasamahan na si Julius Abad Espirito ng Romania. Kung hindi ako nagkakamali, nasa Romania ito ngayon si Julius Abad Espirito. Gusto niyang i-shout out ang kanyang mga kapatid at mga kamag-anak sa Castillejos, Zambales. Kaya shout out sa Abad at Espirito families ng Castillejos, Zambales. Ang shout out mula sa inyong kapamilyang si Julius Abad Espirito.
Shoutout din sa ating kasamahan na si Boy Puhanes. Ang sabi niya, kung meron pang interesado sa isang senior citizen na kagaya niya, 71 years old na siya, at kasamahan natin dito sa ating channel. Alam mo, Tito Boy na ang itatawag ko sa iyo. Alam mo ang pag-ibig, wala yang kinikilalang edad. Kung tumibok ang puso, hindi kinakilala ang edad at ang estado ng buhay. Shoutout din kay Filmer Borromeo. Ang sabi ni Filmer Borromeo, sana isama mo ako na makahanap ng forever. OFW po ako dito sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Shoutout sa iyo, Filmer Borromeo ng Abu Dhabi, United Arab Emirates. At isinama na kita sa hinahanapan ng forever. Kasama ka na sa Team B. Kaya sa mga susunod na upload, sa mga isa-shoutout kung hinahanapan natin ng forever, kasama ka na dyan sa babanggitin kong naghahanap ng forever. Sa muli, Filmer, maraming salamat sa pakikinig at shoutout sa inyong lahat dyan sa Abu Dhabi. Ang ating kapatid naman na si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan, shoutout muli sa iyo, Tino, at shoutout sa mga kasamahan natin dyan sa inyong probinsya sa Pangasinan at lalong-lalo na sa Alcala, Pangasinan. At syempre ang ating kasamahan si Adon Vlogs ng Dubai, United Arab Emirates. Si Adon Vlogs nga pala, malapit ito kay Filmer Borromeo. Si Filmer Borromeo sa Abu Dhabi at si Adon Vlogs naman nasa Dubai. Pareho sila nasa United Arab Emirates. Ngayon sa ating hinahanapan ng forever, Team A ang aking babasahin ngayon. Naghahanap ng forever sa mga bagong makinig sa ating kwentuhan. Yung mga ngayon palang nakapakinig sa ating kwentuhan. Ang aking babanggiting mga pangalan, naghahanap ito ng forever. Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, si Jason Hanson, Julius Espirito, Neil R, si Victor Bueno at Sam Barreto. Naghahanap po sila ng forever. Forever na kaibigan, kapartner, kasama habang buhay. Forever, basta forever ang ugnayan. Sa muli mga kaibigan, maraming salamat sa inyong tuloy-tuloy na pakikinig at sa inyong pangunawa sa akin. Hindi ko yan nakakalimutan at laging nasa isip ko ang inyong pagmamahal at suporta. Sa mga nais na magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com. At sa mga nais namang magpa-shoutout, pakilagay po, pakisulat ang inyong comment na gusto nyong magpa-shoutout sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Sa muli sa inyong lahat, maraming salamat, ingat palagi at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.